Nagsisimula ang kwento nang makita natin ang maalamat na hitman na si Sakamoto na papalapit sa isang gang. Ang lahat ng mga lalaki ay natatakot na makita siya, at sinubukan nilang atakihin siya, ngunit madali niyang pinalihis ang kanilang mga bala at pinutol ang mga ito. Dumating ang isa pang grupo ng mga gangster, ngunit nagawang iwasan ni Sakamoto ang kanilang mga bala, at pinabagsak niya silang lahat. Nalaman namin na kinatatakutan siya ng lahat, at may iba pang hitmen na humahanga sa kanya. Ngunit isang araw, nakilala niya ang isang babae na nagngangalang Aya, at agad siyang nahulog sa kanya. Kaya, nagpa siyang magretiro, at nagsimula siya ng isang pamilya kasama niya, ngunit sa huli ay tumaba siya. Nakita namin si Sakamoto sa kanyang tindahan kung saan pinapanood niya ang isang batang lalaki na naglalaro ng kanyang bow, ngunit ang kanyang palaso ay hindi tumama sa target. Kaya, yumuko siya para kunin ito, ngunit nalaglag ang tinte sa kanyang bag, at nauwi sa mantsa ng damit ng isang lalaki. Kaya, nagalit siya at nagbanta na tatapusin ang bata, ngunit pinigilan siya ni Sakamoto at tinusok siya sa leeg. Ngunit nalaman namin na ito ay kanyang imahinasyon lamang, at ang lalaki ay natatakot sa kanya kaya nagpa siyang umalis. Nagpasalamat ang bata kay Sakamoto sa pagligtas sa kanya, ngunit alam ng isang psychic hitman na nagngangalang Shino na naisip ni Sakamoto na tapusin ang lalaki. Ipinakilala ni Shino ang kanyang sarili, ngunit naisip ni Sakamoto ang pag-atake sa kanya. Kaya, nabigla siya, sinabihan si Sakamoto na itigil ang pagpaslang sa mga tao sa kanyang isipan. Ipinaalala niya sa kanya na magkatrabaho sila noon. Napagtanto niya na nagsimula si Sakamoto ng negosyo ng pamilya at gusto niyang bumalik siya sa pagiging hitman. Ngunit sinabi sa kanya ni Sakamoto na siya ay nagretiro na. Ipinaalala sa kanya ni Shino ang tungkol sa kanyang reputasyon, tinanong siya kung bakit niya ito itinapon, ngunit nagsimula siyang kumain ng pansit, at napagtanto ni Shino na nagbago siya dahil dati siyang walang kinakain kundi mga rasyon sa bukid. Naghahanda si Shino na magyosi, ngunit biglang pinutol ni Sakamoto ang kanyang yosi, at itinuro siya sa isang karatula na nagsasaad na hindi sila pinapayagang magyosi doon. Kaya, napagtanto ni Shino na hindi pa nawawala ang kanyang bangis. Isang lalaki ang biglang tumawag kay Sakamoto na nagsasabing kailangan niya ng tulong, at iniisip ni Shino na nagtatrabaho pa rin si Sakamoto bilang hitman. Ngunit ang lalaki ay humihingi lamang ng tulong sa pagputol ng isang puno, at nagagawa niya ito sa hindi kapani-paniwalang bilis. Patuloy siyang pinagmamasdan ni Shino habang tinutulungan niya ang lahat sa bayan. Kaya, napagtanto ni Shino na hindi na siya ang dating taong kilala niya, sinasabi sa kanya na siya ay mukhang katawa-tawa. Naghahanda si Shino na umalis habang naiisip niyang hindi niya nakita si Sakamoto sa loob ng 5 taon, ngunit sa palagay niya ay kamangha-mangha pa rin siya at gusto niyang makatrabaho siyang muli. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang amo na nagtanong sa kanya kung nagawa niyang baguhin ang isip ni Sakamoto, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya ito nagawa. Kaya, sinabihan siya ng kanyang amo na tapusin si Sakamoto. Ayaw itong gawin ni Shino, ngunit pinaalalahanan siya ng kanyang amo na walang sino man ang pinapayagang umalis sa gang. Sinabihan ng amo si Shino na tapusin ang trabaho or magpapadala siya ng iba para gawin ito. Kaya, napagtanto ni Shino na wala siyang ibang pagpipilian. Nang gabing iyon, iniisip ni Shino ang tungkol kay Sakamoto, iniisip na malapit na niyang maabot ang kanyang wakas dahil gusto na siya ng boss na tapusin. Alam ni Shino na susubukan ng ibang hitmen na tapusin si Sakamoto kung hindi niya gagawin ang kanyang trabaho, at sinabi niya na kung kailangang masawi ang kanyang idolo, dapat siya ang gagawa nito. Kinabukasan, binisita ni Shino si Sakamoto, sinabi sa kanya na kailangan niyang umalis sa bayan. Ngunit bigla niyang binunot ang kanyang baril, at sinubukan niya itong paputukin, ngunit nagpatalsik si Sakamoto ng isang candy at nabangga ito sa bala, na naging dahilan upang hindi makatama si Shino. Biglang nawala si Sakamoto, at lumingon-lingon si Shino sa paligid na nagtataka kung bakit hindi niya mabasa ang nasa isip niya. Nakita namin si Sakamoto na nagtatago, at naglunsad siya ng isa pang candy kay Shino, na sinubukan siyang paputukan muli. Ngunit binato ni Sakamoto ang isang cream puff sa kanyang ulo at nagpakita siya sa likod niya, sinipa siya ng napakalakas. Habang bumagsak si Shino sa lupa, iniisip niya kung ano ang iniisip niya noong naisip niyang mapapaslang niya ang kanyang idolo. Nang magising si Shino, nakita niya ang pamilya ni Sakamoto, at inanyayahan siya nitong maghapunan kasama nila. Pero naguguluhan siya habang nagtataka kung bakit ang bait-bait ng mga ito sa kanya.
Sa palagay niya ay may laso ng pagkain, ngunit nang kainin niya ito, napagtanto niyang kamangha-mangha ang lasa nito at sa tingin niya ay katulad siya ni Sakamoto. Sinabi niya na hindi pa niya naramdaman ang ganito, at napagtanto niya na nagpa siya si Sakamoto na huminto dahil gusto niyang protektahan ang kanyang pamilya. Pagkatapos noon, pinasalamatan ni Shino si Sakamoto para sa kanyang mabuting pakikitungo, at itinuro niya ang isang palatandaan na nagsasabi kay Shino na bumalik muli. Nagulat siya sa kanyang boss na tinatawag siyang kahihiyan dahil hindi niya kayang tapusin si Sakamoto. Ngunit nakiusap siya sa kanyang boss na hayaang mabuhay si Sakamoto dahil may pamilya na siya ngayon, ngunit pinagtatawanan ng lahat si Shino habang ipinapaalala sa kanya ng boss na dapat masawi si Sakamoto dahil tinalikuran niya ang kanyang mga responsibilidad. Nag-alok si Shino na masawi sa lugar ni Sakamoto, at tinanggap ng boss ang kanyang alok, sinabing hindi niya tatapusin si Sakamoto. Ngunit alam ni Shino na nagsisinungaling ang boss, at itinutok niya ang kanyang baril sa kanya. Kaya, inutusan ng boss ang kanyang mga tauhan na umatake, at nagsimula silang magpaputok. Nakita namin si Sakamoto na nakikinig at napagtanto niyang nasa panganib si Shino, kaya binuksan niya ang kanyang lihim na armory habang naghahanda siyang sumali sa laban. Nagtago si Shino, at sinimulan niyang paputukin ang mga gangster, ngunit isang lalaki ang nakasunod sa kanya. Ngunit napagtanto niya na wala na si Shino, at nauwi siya sa pagkasipa. Ang isa pang lalaki ay naglalayo ng isang rocket launcher kay Shino, na namamahala na basahin ang kanyang isip, kaya tumalon siya palayo ng mapagtanto ng mga gangster na ginagamit niya ang kanyang mga kakayahan sa psychic upang mahulaan ang kanilang mga galaw. Alam ng boss na pwede lang siyang magbasa ng isip sa malapitan, kaya nagpa siya silang panatilihin ang kanilang distansya. Patuloy na lumaban si Shino para sa kanyang buhay, ngunit napagtanto niyang nauubusan na siya ng bala, at isang bala ang tumama sa kanyang binti. Kaya, siya ay bumagsak sa kanyang mga tuhod, at ang mga gangster ay naghahanda upang tapusin siya. Sa tingin niya ay tapos na ang lahat para sa kanya, ngunit biglang nagpakita si Sakamoto upang iligtas siya. Inutusan ng boss ang lahat na tapusin siya, ngunit ginamit niya ang kanyang mga chopstick upang ihinto ang kanilang mga bala, at sinimulan niya silang pahirapan. Nagpaputok ang mga gangster, ngunit madali niyang pinalihis ang kanilang mga bala at inatake ang mga ito gamit ang kanyang mga panulat. Nagmamadali siyang sumulong, at sinira niya ang baril ng isang lalaki gamit ang kanyang mga kamay bago siya itinulak palabas, at napagtanto ng boss na siya ay nasa problema. Kaya sinabi niya sa kanyang mga bodyguard na kailangan nilang paputukin si Sakamoto ng magkasama, ngunit mabilis niyang isinara ang distansya at sinira niya ang baril ng amo, at tinapos niya ang mga ito. Nagtataka si Shino kung paano nalaman ni Sakamoto na nandoon siya, kaya ibinunyag niya na nagtanim siya ng bug sa kanyang baril, at napagtanto ni Shino na walang nakakalampas sa kanya. Binanggit niya na kailangan niyang umalis sa bayan, ngunit binigyan siya ni Sakamoto ng apron na sinasabi sa kanya na makakakuha siya ng 800 yen bawat oras sa pagtatrabaho sa convenience store. Pagkatapos noon, nakita namin si Shino na nagtatrabaho sa shop, at nakita siya ni Aya, na sinasabing maganda ang apron sa kanya. Nakita niya ang isang matandang babae na naghahanap ng isang bagay, at ginamit niya ang kanyang kakayahan para tulungan itong mahanap ito nang napagtanto ng anak ni Sakamoto na si Hana na isa talaga siyang psychic. Tinanong siya ng bata kung nag-e-enjoy ba siya sa kanyang shift, kaya binanggit niya na ito ay mas mahusay kaysa sa kanyang huling trabaho. At ang bata ay nagtataka kung ano ang dati niyang pinagkakakitaan, ngunit binyantaan siya ni Sakamoto na tatapusin siya kung magsasabi siya ng totoo, kaya sinabi niya sa bata na dati siyang nagtatrabaho bilang isang tagapaglinis, at patuloy niyang pinaglilangkuran ang mga customer na pumapasok sa tindahan. Kinabukasan, naalala ni Shino ang away nila sa mga gangster, na sinabi kay Sakamoto na pinaslang niya ang lahat sa isang atake. Ngunit nagalit si Aya, tinanong siya kung nagtatrabaho siya muli bilang hitman. Kaya, ipinaliwanag niya na hindi siya pumaslang ng sinuman, sinabi niyang tiniyak niya na ang kanyang mga pag-atake ay hindi nakakasawi. Ipinaalala niya sa kanya ang tungkol sa alituntunin ng pamilya, at nagbanta siyang hihiwalayan siya kung lalabag ito. Tinanong siya ni Shino tungkol dito, ngunit pinaslang siya muli ni Sakamoto sa kanyang isip, at sinabi niya kay Shino na itikom ang kanyang bibig. Tumungo sila sa Nite Chinatown kung saan bumili si Sakamoto ng pork buns para sa kanyang pamilya, dahil gusto niyang masiyahan sila sa pagkain nito. Ngunit sa kanilang pagbabalik, isang babae ang biglang bumagsak sa kanila, at napagtanto ni Sakamoto na ang kanyang mga pork bun ay sira na.
Nagpakita ang isang grupo ng mga gangster, at nalaman namin na siya ay tumatakbo palayo sa kanila. Ngunit sinabihan sila ng babaeng nagngangalang Louie na umatras. Sinabi ni Shino kay Sakamoto na dapat silang umalis, ngunit nalulumbay siya dahil sa tingin niya ay iiyak si Hana kapag nakita niya ang mga pork buns. Sumugod ang mga gangster, ngunit pinabagsak sila ni Louie, at napagtanto ni Shino na gumagamit siya ng tai chi. Pinalibutan nila siya, at sinubukan niyang lumaban, ngunit pinigilan siya ng isa sa kanila, at pinagbantaan siya ng kutsilyo. Naghahanda ang lalaki na atakihin siya, ngunit sinira ni Sakamoto ang kanyang kutsilyo at pinatumba siya. Inatake ni Shino ang lalaking pumipigil sa babae, ngunit inilabas ng ikatlong lalaki ang kanyang baril, kaya dinosormahan siya nito at inatake. Dumating ang isa pang grupo ng mga gangster, at sa tingin nila sina Sakamoto at Shino ay mga kaibigan niya, kaya tumakas sila habang sinusubukang paputukin sila ng mga gangster, ngunit nagawa nilang makatakas. Pagkatapos nito, ang pinuno ng mga gangster ay nagulat sa kanilang amo, at sinabi niya sa kanya kung ano ang nangyari. Ngunit nagalit ang amo, ipinaalala sa kanya na pinaslang nila ang lahat sa Loklan para lang masubaybayan siya. Isang hitman na nagngangalang Batcho ang biglang pinaslang siya, at sinimulan niyang paglaruan ang ulo ng lalaki. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na si Suno na hindi niya dapat paglaruan ang mga bangkay. Inutusan sila ng amo na hanapin si Louie, at kunin ang kanyang susi dahil kailangan nila ito para mamuno sa black market. Tinanong siya ni Batcho kung maaari nilang tapusin ang sinumang haadlang sa kanila, kaya sinabi niya sa kanila na magagawa nila ang anumang gusto nila. Bumalik tayo kay Louie habang isiniwalat niya na anak siya ng isang pamilya ng mafia, at ipinaliwanag niya na gusto ng mga gangster na kunin ang kanyang susi para magamit nila ito sa pag-access sa nakatagong vault ng kanyang clan. Sinabihan siya ni Shino na itapon ito upang hindi na sila makagambala sa kanya, ngunit tumanggi siya, at ibinunyag niya na ang kanyang mga magulang ay nasawi dahil sa pagprotekta dito, kaya gusto niya itong ipagtanggol sa kanyang buhay. Ayaw niyang masangkot sina Shino at Sakamoto, kaya nagpaalam siya sa kanila. Ngunit tinanong siya ni Sakamoto kung marunong siyang gumawa ng pork buns. Kaya, inihayag niya na alam niya kung paano gawin ang mga ito, at nagpasya siyang tulungan siya sa ilalim ng kondisyong gagawin niya ang mga ito para sa kanya. Ngunit bigla siyang sinipa ni Batcho, at binanggit ni Suno na hindi niya gusto ang paraan ng pagpaslang ni Batcho ng mga tao. Nagtataka si Shino kung sino sila, kaya ipinaliwanag ni Louie na sila ay kambal na hitmen at kilala sila sa paniningil ng napakalaking halaga, ngunit hindi nila pinapalampes ang kanilang target. Idinagdag niya na nababaliw sila dahil nasisiyahan silang pumaslang ng mga tao, at gumuguhit pa sila ng mga larawan ng ulo ng kanilang biktima sa kanilang libreng oras. Napagtanto ni Batcho na sikat sila, ngunit naisip ni Suno na dapat silang mahiyad dahil hindi dapat bigyan ng pansin ng mga hitmen ang kanilang sarili. Sinubukan siyang suntukin ni Shino, ngunit pinigilan niya ang pag-atake. Tinanong si Shino kung galit siya dahil pinaslang nila ang kanyang kaibigan. Ngunit tinawag niya silang mga walang isip na nagsasabing ang mga amateur hitmen lamang ang hindi nakakaalam kung sino si Sakamoto. Biglang sumulpat si Batcho sa likod ni Louie at naghanda na tapusin siya, ngunit pinabagsak siya ni Sakamoto sa lupa, na naging sanhi ng pagguho nito. Napagtanto ni Suno na si Sakamoto ay may hindi kapani-pani walang lakas, at sinabi niya kay Louie na isuko ang susi. Ngunit tumanggi siya, at sinabing babantayan niya ito ng kanyang buhay. Ngunit binanggit niya na sinabi sa kanya ng kanyang mga magulang ang parehong bagay bago niya pinaslang ang mga ito. Kaya, nagalit siya at sumugod siya. Ngunit hinayla siya ni Sakamoto pabalik, at sinabi sa kanya ni Shino na siya ay walang ingat. Sinubukan siyang tapusin ni Suno, ngunit nasalo ni Sakamoto ang kanyang talem. Nagtataka siya kung bakit niya itinataya ang kanyang buhay para tulungan siya. Naalala ni Sakamoto ang sandaling binigyan niya ng regalo si Aya, ngunit napagtanto niyang nababalot siya ng dugo, kaya alam niyang pumaslang siya ng mga tao para mabili ito. Binanggit niya na hindi niya ito gusto, at sinabi niya sa kanya na hindi sila maaaring magkasama kung hindi niya babaguhin ang kanyang mga paraan. Tumalon siya, at malapit na siyang mahulog sa kanyang kasawian. Kaya, nagmamadali siyang iligtas siya, at bumagsak sila sa lupa. Ngunit sinabi niya na nakaligtas siya salamat sa nyebe. Alam ni Aya na mamimiss siya nito kapag nasawi siya, at sinabi niya sa kanya na ang lahat ay mahal ng isang tao, kaya dapat niyang ihinto ang pagpaslang ng mga tao at tumuon sa pagliligtas sa kanila.
Bumalik kami sa kasalukuyan habang umiiyak si Shino pagkatapos niyang basahin ang isip ni Sakamoto, at sinabi niya kay Shino na hindi sila dapat pumaslang ng tao. Inaatake siya ng magkapatid, ngunit pinipigilan niya ang kanilang mga pag-atake, at napagtanto nila na kailangan nilang magtulungan upang talunin siya. Kaya, nagpasya silang gamitin ang kanilang ultimate move, at nagsimula silang umatake ng walang humpay, ngunit madali niyang naiiwasan ang kanilang mga pag-atake. Hindi sila makapaniwala dahil wala pang nakaligtas pagkatapos nilang gamitin ang kanilang ultimate technique, at nagpasya silang gawin itong muli. Ngunit biglang hinampens ni Sakamoto si Batcho. Sumugod si Suno, ngunit winasak ni Sakamoto ang kanyang sandata, at nagulat si Suno na nasira niya ito dahil napakatibay nito. Napagtanto niya na hindi niya matatalo si Sakamoto, kaya nagpasya siyang i-target si Louie sa halip. Ngunit itinapon siya ni Shino sa lupa, at pinabagsak siya ni Sakamoto gamit ang refrigerator. Tinanong niya sila kung sino sila, ngunit sinabi ni Sakamoto sa kanya na nagtatrabaho lang sila sa isang convenience store, at nakita niyang nakakatuwa sila. Nakita namin ang boss na naghihintay ng susi habang nagtataka kung bakit hindi pa bumabalik ang magkapatid. Ngunit dumating si Sakamoto, at napagtanto ng boss na nagawa niyang talunin ang magkapatid. Nagbanta si Louie na tatapusin siya, kaya nagmakaawa siya para sa kanyang buhay, at pinahirapan siya nito dahil tinapos niya ang kanyang mga magulang. Iniisip ni Shino na karapat-dapat siyang pahirapan muli, ngunit pinaslang siya muli ni Sakamoto sa kanyang isipan, na sinabihan siyang umiwas dito. Sa tingin ni Louie ay sapat na ang kanyang nagawa, sinabi sa kanya ng kanyang ama na hindi siya dapat pumaslang ng tao. Ginagamit nila ang kanyang susi para buksan ang vault, at napagtanto nilang puno ito ng mga kayamanan. Ngunit nabanggit ni Shino na naglalaman ito ng mga kakaibang bagay, at nagbasa siya ng isang notebook na nagbabanggit na ito ay puno ng mga pinakapinagmamahalaang bagay ng clan head. Nagtataka siya kung ano ang iniwan ng kanyang ama, at nakita niya ang isang bote ng alak na may nakasulat na dapat niyang inumin ito kapag nasa hustong gulang na siya. Kaya, nagpasya siyang ibahagi ito sa lahat, at ipinakita sa kanya ni Sakamoto ang mga pork bun na kanyang sinira. Ngunit tinikman niya ito at sinabi sa kanila na ito ay masarap pa rin. Pagkatapos noon, bumalik si Sakamoto sa kanyang tindahan, at binigyan siya ni Shino ng orange juice, ngunit nagulat siya nang makitang naka-apron si Louie. Ibinunyag niya na gagawa siya ng pork buns habang nagtatrabaho siya roon, ngunit sa palagay ni Shino ay hindi na niya kailangang magtrabaho dahil namana na niya ang mga kayamanan ng kanyang angkan. Ngunit tinawag niya itong walang isip, sinabing hinding-hindi niya gagamitin ang mga pinamanan ng kanyang pamilya para bayaran ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya, nagsimula silang magtalo, ngunit sinabihan sila ni Sakamoto na tumahimik. Binanggit niya na naantig siya sa dahilan kung bakit nagpasya si Sakamoto na ihinto ang pagpaslang, kaya ipinakita niya kay Shino ang mga patakaran ng pamilya, na sinasabi sa kanya na sundin ito. Kaya, nabasa niya ito, na pagtatanto na ang unang tuntunin ay hindi sila dapat pumaslang ng tao. Ngunit nakikita namin ang isang grupo na nanonood sa kanila, at alam nila na si Sakamoto ay may malaking bounty sa kanyang ulo. Kinabukasan nang makarating si Louie sa tindahan, sinigawan siya ni Shino dahil nahuli siya sa trabaho. Tinitingnan niya ang kanilang mga paninda, ngunit nakakita siya ng detergent sa refrigerator, at tinanong niya ito kung bakit niya ito inilagay doon. Kaya, ipinaliwanag ni Louie na hindi mahalaga kung saan nila ilalagay ang mga item dahil mahahanap pa rin ito ng mga customer. Sa palagay niya ay hindi pa siya nagtrabaho dati, ngunit isiniwalat niya na tinutulungan niya ang kanyang ama na ilibing ang kanyang mga biktima, at sinabihan ni Shino si Sakamoto na sibakin siya dahil sinisira niya ang mapayapang kapaligiran. Ngunit sinabi niya kay Shino na ihinto ang pagiging masama sa kanya, at nagsimula siyang magbigay sa kanila ng mga utos nang mapagtanto nila na hindi siya kumikilos tulad ng dati niyang sarili. Ang tunay na Sakamoto ay sumama sa kanila, kaya ang kanyang mga kaibigan ay nagtataka kung ano ang nangyayari, ngunit siya ay ganap na hindi pinapansin. Sinubukan siyang atakihin ng impostor, ngunit umiwas siya. Kaya, inilabas ng lalaki ang kanyang baril, ngunit pinagbantaan siya ni Sakamoto gamit ang isang pamutol. Alam niya na ang impostor ay isang hitman na nagngangalang Yuchi, at napagtanto niya na hindi pa nawala ang lakas ni Sakamoto. Nagtataka si Shino kung bakit hindi niya mabasa ang nasa isip ni Yuchi, pero tinatawanan niya sina Shino at Louie dahil nagawa niyang lokohin ang mga ito. Kaya, sinaktan nila siya, at tinanong nila si Sakamoto tungkol sa kanya.
Binanggit ni Yuchi na siya ay 18 taong gulang pa lamang, ngunit ipinahayag ni Sakamoto na sila ay dating nagtatrabaho ng magkasama, kaya alam niya na si Yuchi ay 27. Pinahirapan siya ni Shino at Louie dahil sa pagsisinungaling sa kanila, ngunit binanggit niya na si Sakamoto ay may 1 bilyong yen na bounty sa kanyang ulo. Si Shino ay hindi naniniwala sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanila na ang bounty ay naipost noong isang araw, kaya alam na ito ng ilang hitmen. Isang lalaki ang biglang dumating upang maghatid ng pizza, at ibinigay niya ito kay Sakamoto, ngunit siya pala ay isang hitman at nagbanta siyang tatapusin si Yuchi kung hindi sila makikipagtulungan. Ngunit hindi nila siya pinansin, at bigla siyang sinakal ni Yuchi mula sa likuran, na sinasabi sa kanila na hindi siya nagsisinungaling tungkol sa bounty. Naghahanda siyang tapusin ang lalaki, ngunit pinigilan siya ni Sakamoto, kaya napagtanto ni Yuchi na siya ngayon ay laban sa pagpaslang ng mga tao. Nagtataka siya kung mapipigilan ni Sakamoto ang hitman sa kanyang grupo, kaya lahat ay nakaramdam ng pananakot, ngunit ipinaliwanag niya na nagbibiro lamang siya, sinabing pinapaslang lamang nila ang iba pang hitmen. Nagtataka si Sakamoto kung sino ang gustong tapusin siya, ngunit ipinaliwanag ni Yuchi na hindi niya alam na sinasabi sa kanya na lahat ay nakatingin sa kanya dahil pinabagsak niya hanggang na sumusunod kay Louie. Umalis si Yuchi kasama ang hitman, at sinubukan ni Shino na sundan siya, ngunit bigla siyang nawala habang iniisip ni Shino kung siya ay nasa kanilang panig. Nakikita namin ang isang grupo ng mga hitmen na nanunood kay Sakamoto, at sa tingin nila ay nakakaawa siya, kaya nagtataka sila kung bakit mayroon siyang bounty na 1 bilyong yen. Ngunit sinabihan sila ng kanilang pinuno na huwag siyang maliitin, dahil dati siya ay nasa isang kilalang grupo na kilala sa tawag na Order. Biglang kinausap sila ni Sakamoto, sinabing pahihirapan sila kapag hindi sila titigil sa pag-stalk sa kanya, at sinisira niya ang kanilang camera. Pagkatapos nito, nag-aalala si Shino na susubukan ng ibang hitmen na tapusin si Sakamoto, na sa palagay ay dapat silang maging low profile dahil hindi pa rin nila alam kung sino ang kanilang kaaway. Ngunit biglang nagpakita si Hana, at binanggit niya na handa na siya para bukas na nagpapaalala sa kanya na sabay silang manonood ng Sugar Bunny. Kaya naman, kinakabahan si Sakamoto nang mapagtanto niyang nakalimutan na niya ang pangako nito sa kanya. Pumunta sila sa amusement park kung saan sina Aya at Hana ay nag-e-enjoy sa mga rides, ngunit nag-aalala si Sakamoto at ang kanyang mga kaibigan dahil maaari silang atakihin anumang oras. Binanggit ni Hana na napakalaki ng lugar, at napansin niyang cute ang kanilang mascot. Sinabi ni Aya sa lahat na magsasaya sila ng magkasama, ngunit hindi mapakali sina Sakamoto at Shino. Sinabi ni Shino kay Louie na dapat nilang protektahan siya para makasama niya ang kanyang pamilya, ngunit nagtataka siya kung paano nila makikita ang hitman sa paligid nila dahil masikip ang lugar. Ipinaliwanag ni Shino na gagamitin niya ang kanyang kakayahan para basahin ang isipan ng lahat, ngunit binanggit niya na kailangan niyang mag-concentrate para gawin ito. Sinabi niya kay Sakamoto na may paparating na hitman, at nakita namin na nakabalat kayo siya bilang isang janitor. Inabala ni Louie si Hana habang nilapitan ni Sakamoto ang hitman, na sinubukang kumilos, ngunit inatake muna siya ng kanyang panulat, at itinago ng kanyang mga kaibigan ang katawan ng lalaki. Dinala nila siya sa isang kagubatan, kung saan binanggit ni Shino na iniwasan ni Sakamoto ang kanyang mga vital organ, at sa palagay niya ito ay kamangha-mangha dahil alam niyang napakahirap na gawin ito. Ang isa pang hitman na nagngangalang Tacho ay nanunood sa kanila mula sa malayo, at alam niya na si Shino ay may psychic powers. Kaya, nagtataka siya kung paano niya maaabot si Sakamoto, ngunit nakaisip siya ng isang plano habang napagtanto niya na hindi mababasa ni Shino ang kahit ano kung wala siyang laman sa kanyang isipan. Nakikita namin ang lahat na nakasakay sa isang roller coaster, at nakita ni Louie si Tacho, na nagsasabing mukhang kainahinala siya. Ngunit sinabi sa kanya ni Shino na hindi siya nag-iisip ng anuman, ngunit naisip ni Tacho ang tungkol sa kanyang cover na nabuking. Kaya, napagtanto ni Shino na siya ay isang hitman. Sinabi niya kay Sakamoto na siya ay nasa problema, at habang bumibilis ang biyahe, sinubukan siyang atakihin ni Tacho, ngunit ginamit niya ang kanyang mga salamin na hindi tinatablan ng bala upang ilihis ito. Inalis ni Shino ang kanyang safety bar, at habang papalapit ang ride sa isang loop, tumalon siya at dinosormahan si Tacho, sinira ang kanyang mga pagpigil. Tumalon siya palayo sa kanya, ngunit sinipa ni Tacho si Shino na halos hindi nakaligtas sa pagkahulog.
Naghahanda siyang labanan si Tacho, ngunit napapansin niyang hindi niya mabasa ang kanyang isip, at napagtanto niya na malapit nang matamaan siya ng roller coaster. Kaya, tumalon siya sa hangin, ngunit hinagisan siya ni Tacho ng mga kutsilyo, at sinubukan niyang iwasan ang mga ito, ngunit nataman ang kanyang binti. Nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba nang mapagtanto niya na siya ay Nolasan, at sinabi sa kanya ni Tacho na siya ay tiyak na mapapahamak ngunit tumanggi siyang sumuko. Sinabi sa kanya ni Tacho na kapareho niya ang mga mata ni Sakamoto, sinabi niyang alam niyang pareho silang takot sa kasawian, at sa palagay niya ito ay nagpapahina sa kanila. Sinabi niya kay Shino na maaari niyang iwasan ang mga kutsilyo kung hindi siya natatakot na masawi, ngunit ipinaliwanag niya na si Sakamoto ay natatakot sa kasawian dahil gusto niyang protektahan ang kanyang pamilya, na nagsasabing ang mga tao ay lumalaban ng mas mahigpit kapag sinusubukan nilang ipagtanggol ang isang bagay. Alam ni Tacho na si Shino ay nabulag ng kanyang lason, at ang roller coaster ay malapit nang tumama sa kanila muli, kaya sila ay tumalon, ngunit si Shino ay dumapo dito at humawak kay Tacho. Sinusubukang tamaan siya, ngunit lumaban siya pero napagtanto ni Shino na may problema siya. Kaya, binabasa niya ang isip ng lahat, at napagtanto niya na si Sakamoto ay nasa palabas ng Sugar Bunny. Kaya, tumalon siya kasama si Tacho, at bumagsak sila sa tent ng Sugar Bunny. Nagalit ang isa sa mga performer dahil nagambala sila sa palabas. Nagbanta si Tacho na tatapusin siya, ngunit nakialam ang Sugar Bunny, at nalaman namin na ito si Shino na nagsasabi kay Tacho na handa na siya para sa ikalawang round. Sa palagay niya ay hindi magkakaroon ng pagkakataon si Shino dahil bulag pa rin siya, ngunit nagtagumpay siya sa isang suntok, at iniisip ng lahat na bahagi ito ng palabas, kaya nagsimula silang mag-cheer sa kanya. Si Tacho ay umatake gamit ang kanyang mga kutsilyo, ngunit si Shino ay nakatama ng isang mapangwasak na sipa, at siya ay nagtataka kung paano siya nakikita ni Shino. Kinausap ni Aya si Sakamoto, ngunit tahimik siya, kaya sa tingin niya ay nag-e-enjoy siya sa palabas. Ngunit nalaman namin na binibigyan niya ng mga tagubilin si Shino habang pinapanood niya ang laban. Napapahirapan si Tacho, at iniisip niya kung ano ang nangyayari dahil binabasa ni Shino ang bawat galaw niya. Nagawa niyang hiwain ang costume, ngunit napagtanto niya na nakapikit ang mga mata ni Shino, at sinabihan siya ni Sakamoto na tapusin ang laban. Kaya, buong lakas niyang sinipa si Tacho, pinatumba siya habang binabanggit ng host na ginamit lang ng Sugar Bunny ang kanyang ultimate move. Kaya, nagdiriwang ang lahat, at natutuwa siya na naprotektahan niya si Sakamoto. Nakita namin ang dalawa pang assassin, sina Boyd at Avira, sa parke, at binanggit ni Boyd na gagawin nila ang mga bagay sa kanyang paraan. Ngunit bigla niyang sinigawan si Avira, at sinabihan itong huwag tumapak sa mga langgam dahil hindi sila dapat pumaslang ng iba maliban sa kanilang target. Sinabi ni Louie kay Shino na huminto sa paggalaw, at binigyan niya siya ng panlunas sa kanyang mga mata, ngunit naramdaman niyang masakit ito, kaya tumakas siya. Ngunit ipinaalala niya sa kanya na kailangan pa niyang gamitin ang antidote sa kabilang mata nito. Sa tingin niya ay maswerte siya dahil si Tacho ay may dalang antidote ngunit ipinaliwanag niya na ito ay karaniwang kasanayan lamang para sa isang taong gumagamit ng lason. Nagtataka si Sakamoto kung sino ang umupos sa kanya, habang kinukuha ni Louie ang kanyang lason na kutsilyo at tinusok siya nito. Binanggit niya na ibubuhos niya ang isang patak ng kanyang panlunas sa bawat segundo, na sinasabi sa kanya na magsalita bago maging huli ang lahat. Ngunit pinaalalahanan siya ni Shino na kailangan pa nilang gamitin ito sa kabilang mata niya. Inihayag ni Tacho na nagtatrabaho siya sa isang kumpanyang tinatawag na Dunday, ngunit binanggit niya na ito ay isang toxic na lugar ng trabaho, na palaging pinipilit silang magtrabaho ng mag-isa. Nagtataka si Shino kung bakit gumana sa kanya ang pananakot ni Louie, na nagpapaalala sa kanya na kinukutsa niya sila dahil sa takot sa kasawian. Kaya, ipinaliwanag ni Tacho na ayaw niyang masawi, at binanggit niya na part-time lang siya na nagtatrabaho, kaya hindi siya loyal sa kumpanya. Inihayag niya na nakarehistro siya sa job ngunit hindi alam ni Louie ang tungkol dito. Kaya, ipinakita sa kanya ni Shino ang kanyang lisensya, at napagtanto niya na ito ay kumakatawan sa Japanese Association of Assassins. Ipinaliwanag niya na pinamamahalaan nito ang mga profesional na hitmen, na inihayag na siya at si Sakamoto ay dating miyembro. At binanggit niya na mayroon lamang 400 pros sa Japan. Biglang nagpakita sina Aya at Hana, at nakilala ni Hana si Tacho bilang masamang tao na napahirapan sa palabas.
Nagtataka si Aya kung ano ang ginagawa nila doon, kaya sinabi sa kanya ni Shino na pinapanood nila siyang mag-ensayo para sa palabas, at umalis sila para kumain ng tanghalian. Kinuha ni Shino ang kanyang kutsilyo, sinabi sa kanya na pabayaan sila, ngunit nagtataka siya kung bakit nila iniligtas ang kanyang buhay. Kaya, ipinaliwanag ni Shino na nandito lang sila para mag-enjoy sa amusement park. Binigyan siya ni Hana ng band-aid na sinasabi sa kanya na humanga siya sa kanyang pagganap, at nagpaalam siya sa kanya. Habang sila ay paalis, nakita namin na mayroon siyang kutsilyo, at ginagamit niya ito upang alisin ang kanyang mga pagpigil, ngunit nalaman namin na hindi na niya gustong tapusin si Sakamoto. Nakita namin si Sakamoto at ang iba pa na magkasamang nanananghalian, ngunit binanggit ni Shino na mayroon siyang brain fog, iniisip na dahil ito sa antidote. Sinabi niya na hindi siya makakabase ng isip dahil dito. Kaya, sinabi ni Louie kay Sakamoto na dapat nilang tawagan ito ng isang araw, ngunit napagtanto ni Aya na kakaiba ang kanilang kinikilos, kaya iniisip niya kung may itinatago sila. Nakita namin si Tacho sa banyo nang biglang sumulpat si Boyd sa likod niya, at pinabagsak siya ni Avira. Sinusubukan niyang takutin siya, ngunit sinabi sa kanya ni Boyd na siya ay isang magandang babae, kaya hindi niya dapat ibuka ang kanyang mga binti. Nagtataka si Tacho kung ano ang ginagawa nila doon, kaya sinabi sa kanya ni Boyd na tatapusin nila ang kanyang trabaho, habang ipinapaalala sa kanya ni Avira na parurusahan siya ng kumpanya dahil sa hindi pagtupad sa pagpaslang kay Sakamoto. Kaya, pinasalamatan niya sila para sa kanilang tulong, at binanggit ni Boyd na ang peklat sa kanyang mukha ay nagpapaalala sa kanya kay Sakamoto. Kaya, iniisip ni Avira kung siya ang nagbigay sa kanya ng peklat, ngunit sinabi sa kanya ni Boyd na nag-apa lang siya at nahulog noong isang araw. Habang sinasabi ni Tacho na pareho silang weirdo, alam niyang sila ang pinakamalakas na pares na nakuha ng Dodonkai dahil nakapaslang sila ng 100 tao 2 taon na ang nakakaraan. Kaya, sa tingin niya si Sakamoto at ang kanyang mga kaibigan ay hindi magkakaroon ng pagkakataon. Bumalik tayo kay Sakamoto habang sinabi ni Shino kay Aya na wala silang tinatago, at tinanong sila ni Hana kung hindi nila gusto ang amusement park. Ngunit sinasabi nila sa kanya na nagkakaroon sila ng magandang oras. Nanatiling alerto sina Shino at Louie habang ang pamilya ni Sakamoto ay nag-e-enjoy sa mga rides, at lahat sila ay may magandang oras. Pagkaraan ng araw na iyon, sinabi ni Louie kay Sakamoto na ang parke ay bukas at maliwanag, kaya hindi sila aatakehin ng mga hitman doon. Ngunit gustong tingnan ni Aya at Hana ang haunted house, at napagtanto nilang ito ang lugar kung saan sila maaaring atakihin. Malugod na tinatanggap ng staff ang lahat sa haunted house na sinasabing puno ito ng mga espiritu ng mga pasyenteng nasawi doon, at binabalaan niya sila na walang nakaalis sa lugar na iyon. Natakot si Louie, kaya nagsimula siyang uminom, at pumasok sila sa operating room habang pinapanood sila ni Boyd sa pamamagitan ng isang hidden camera. Ang pamilya ni Sakamoto ay nagsasaya, ngunit sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na manatiling alerto, at isang hitman ang biglang umatake sa kanila mula sa likuran. Iniisip ni Aya at Hana na isa lang siyang zombie, ngunit sinuntok siya ni Sakamoto, at bigla siyang tumigil sa paggalaw. Kaya, lahat ay nagtataka kung ano ang nangyari, ngunit si Shino ay humanga sa mga galaw ni Sakamoto. Nakita nila ang lisensya ng hitman, napagtanto na siya ay isang baguhan lamang. Ngunit patuloy silang pinagmamasdan ni Boyd at Avira. Inaasahan ni Avira na labanan si Sakamoto, ngunit sinabihan siya ni Boyd na huwag siyang hawakan dahil mayroon siyang score upang ayusin sa kanya. Nangako siyang hahayaan si Boyd na labanan siya, sa pag-aakalang si Sakamoto ay kanyang kaibigan, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi ito ang kaso. Sa isang flashback, nakita namin si Sakamoto sa Hitman Training Center nang sabihin sa kanya ni Boyd na natalo niya ang isa sa kanyang mga kaibigan sa pagsasanay. Ngunit binanggit niya na wala siya roon para sa paghihiganti, at paulit-ulit na tinatamaan ni Sakamoto ang target habang napagtanto ni Boyd na siya ay napakahusay. Nagsisimula silang magkasama, at nakikita namin sila sa isang restaurant habang binabanggit ni Boyd na ipinagdiriwang ng lahat ang araw ng mga puso. Ngunit binanggit niya na wala silang oras para sa pag-ibig. Ngunit isang grupo ng mga babae ang biglang lumapit kay Sakamoto, at isa sa kanila ang nagbigay sa kanya ng regalo, na nagsasabing gusto niyang siya ang kanyang Valentine's date. Nakita niya ang kanyang locker na puno ng mga regalo, at nakita niya si Yuchi, na nagpahayag na nakatanggap din siya ng mga regalo mula sa mga babae.
Tinanong niya si Sakamoto tungkol kay Boiled, ngunit binanggit niya na hindi niya ito kilala, at sinabi niya sa kanya na maaari niyang makuha ang mga tsokolate. Bumabalik tayo sa kasalukuyan habang napagtanto ni Avira na may galit si Boiled kay Sakamoto, kaya nangako siyang hindi siya haadlang. Tinalo ni Sakamoto ang isang grupo ng mga hitmen, at si Louie ay nagpatuloy sa pag-inom, na sinasabi kay Shino na ito ay isang lunas lamang sa takot ngunit napagtanto niya na ito ay alak. Nakita nila ang isang kaina-hinalang pinto, at may narinig silang kumakatok sa kabilang banda, ngunit lasing na si Louie, kaya binuksan niya ito, at inatake sila ng hindi mabilang na mga hitman. Sinubukan ni Sakamoto na labanan sila, ngunit napagtanto niya na ang kanyang pamilya ay nasa panganib, at bigla siyang inatake ni Boiled, at siya ay nahiwalay sa kanyang pamilya. Nagtataka si Boiled kung naaalala siya ni Sakamoto, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya naaalala, at nalulungkot si Boiled na marinig ito. Tinalo ni Shino ang hitman, at nakita niya sina Aya at Hana sa lupa, na pagtantong wala silang malay. Nagpakita si Avira sa kanyang likuran, na sinasabi sa kanya na hindi siya match sa kanya, ngunit bigla siyang pinaalis ni Louie nang mapagtanto niyang gumagamit siya ng drunken fist para makipaglaban. Bumalik tayo kay Sakamoto habang iniisip niya kung nasaan ang kanyang pamilya, ngunit sinabihan siya ni Boiled na hanapin sila mismo. Kaya, nabalisa siya, at sumugod siya, ngunit nagkaroon ng pagsabog, at pinabagsak siya ni Boiled sa lupa. Narinig ni Avira ang kanilang pag-aaway, kaya nag-ambala siya, at sinubukan siya ni Louie na suntukin, ngunit napigilan niya ang pag-atake at niyugyug ang ulo ni Louie, na ikinahihilo niya. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na itali si Shino, at pinagbantaan siya ng chainsaw habang binabanggit ni Avira na gusto niyang makita kung ano ang magagawa ni Louie. Kaya, nagpasya siyang makipaglaro sa kanya, na sinasabi kay Louie na kailangan niyang matamaan siya bawat 10 segundo, or tatapusin ng kanyang mga kasama si Shino. Sinabi niya kay Louie na nauubusan na siya ng oras, ngunit nagsimula siyang umiyak na nagsasabing hindi niya ito magagawa. Kaya, napagtanto nila na siya ay isang emosyonal na lasing. Sinabi ni Boiled na 5 taon na ang nakalipas mula noong nagretiro si Sakamoto, kaya hindi na siya kasing galing ng dati. Sinusubukan niyang lumaban, ngunit ginagamit ni Boiled ang kanyang mga bomba para pabagsakin siya, na sinasabi sa kanya na hindi siya match sa kanyang mga bombang Super Bowl. Bigla niyang naalala si Boiled dahil palagi niyang binibigyan ng katawa-tawang mga pangalan ang kanyang kagamitan, at nalaman namin na nakita siya ni Sakamoto na weirdo, ngunit naalala niyang nakakita siya ng note na isinulat ni Boiled. Patuloy ang pag-atake sa kanya ni Boiled habang isiniwalat niya na lagi siyang humahanga sa kanya, ngunit binanggit niya na siya ay nagagalit dahil naging mahina si Sakamoto na hindi man lang maprotektahan ang kanyang pamilya. Inatake niya si Sakamoto gamit ang kanyang rocket dynamite na suntok na nagpapalipad sa kanya, at sa tingin niya ay tapos na ang laban. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng pananakot habang si Sakamoto ay bumangon, na nagsasabing alam niya kung saan gawa ang mga bomba ni Boiled. Binanggit niya na naaalala na niya siya ngayon, at nakita namin na siya ay bumalik sa kanyang dating katawan, na sinasabi kay Boiled na ipapakita niya sa kanya kung ano ang kaya niyang gawin. Sinimulan ni Avira na labanan si Louie, na umiwas sa kanyang pag-atake at nag-counter-attack gamit ang kanyang buhok, ngunit binanggit niya na sinuwerte lang siya. Nireset ng lalaki ang timer, at nalaman ni Shino na buhay pa siya dahil nakikipaglaban si Louie, ngunit sinabi niya sa kanya na seryosong lumaban. Ibinagsak siya ni Avira sa lupa, at sa tingin niya ay tapos na ang laban. Ngunit biglang tumawa si Louie, at nagpatuloy siya sa pag-inom. Kaya, inatake siya muli ni Avira, ngunit hindi niya siya matamaan. Kaya, hinawakan niya ang damit nito, ngunit hindi pa rin siya makatama, at nag-counter-attack si Louie gamit ang isang sipa. Humanga si Avira, sinabihan si Louie na subukang tapusin siya, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya magagawa dahil labag ito sa mga patakaran ng pamilya. Ngunit sinabi sa kanya ni Avira na hindi siya bahagi ng pamilya ni Sakamoto, at tinawag niya siyang tulale at nagalit si Louie sa narinig. Napansin ni Avira na lumalakas siya, at napaatras siya nang mapagtanto niya na malapit na siyang tapusin ni Louie. Ngunit bahagya siyang nahawakan ng kamao ni Louie, at bigla siyang natahimik, tinanong si Shino kung ano ang nangyayari. Mukhang masama ang loob ni Avira dahil hindi siya tinapos ni Louie, ngunit talagang masaya siya dahil nakahanap na siya ng karapat-dapat na karibal. Bumalik tayo kay Sakamoto habang nagtataka si Boiled kung paano siya pamayat, ngunit sa palagay niya ay hindi ito mahalaga dahil kumbinsido siya na nawala na ang lakas ni Sakamoto, pero bigla siyang sinugod at sinuntok.
Nagpupumiglas si Boyd na makipagsabayan sa kanya, at ginamit niya ang kanyang rocket dynamite na suntok para lumaban, ngunit sinira ito ni Sakamoto at patuloy siyang pinahirapan ng mapagtanto niyang si Sakamoto ay bumalik sa kanyang kalakasan. Inihagis niya ang kanyang mga Super Bowl bomb ngunit nasalo ni Sakamoto ang lahat ng ito at ginamit ang mga ito para atakihin si Boyd na nagtataka kung bakit hindi siya katugma kay Sakamoto. Kaya, ipinaliwanag niya na nakikipaglaban siya upang protektahan ang kanyang pamilya, na inihayag na binibigyan siya ng mga ito ng lakas upang lumaban. May nakita kaming magpartner sa Ferris wheel, at lumapit ang lalaki para makascore, ngunit sina Sakamoto at Boyd ay bumangga sa isang kalapit na sakayan at inamin ni Boyd na nirerespeto pa rin niya si Sakamoto. Nagising si Aya, pero nagtataka siya kung bakit wala na sila sa haunted house. Kaya, sinabi sa kanya ni Shino na hindi niya alam kung ano ang nangyari, ngunit nagtataka siya kung bakit marumi ang kanyang damit. Kaya, ipinaliwanag niya na dahil ito sa mga zombie, at umalis siya upang hanapin si Sakamoto. Bumalik tayo sa Ferris wheel nang umalis sina Sakamoto at Boyd sa ride, at tinanong sila ng konduktor kung okay lang sila. Kaya, sinabi sa kanya ni Boyd na hindi niya sila dapat ipahiya sa pamamagitan ng pagtatanong kung nasaktan sila, ngunit sinabi niya sa kanya na kailangan niyang bayaran ang mga pinsala. Pagkatapos nito, inamin ni Boyd ang pagkatalo, at ipinangako niyang iiwan si Sakamoto ng mag-isa, ngunit tuluyan niya itong hindi pinapansin. Nagsimula siyang kumain ng pork bun, at binanggit ni Boyd na gusto niyang tikman ito, ngunit binigay sa kanya ni Sakamoto ang kanyang tira, na nagsasabing kailangan niyang itabi ang natitira para sa kanyang pamilya. Nagulat si Shino nang makita siya, nagtataka kung paano siya pamayat, at nagsimula siyang kumuha ng litrato sa kanya. Tinanong siya ni Boyd kung ano ang gagawin niya tungkol sa kanyang bounty, na sinasabi sa kanya na ang Dodenkai ay patuloy na susubukan na tapusin siya. Ngunit nabigla siya nang makita niya si Aya, na napagtanto na mayroong isang bounty sa kanyang ulo. Hiniling niya sa kanila na ipaliwanag kung ano ang nangyayari, kaya isiniwalat ni Sakamoto na sinubukan siyang tapusin ng mga hitmen, at nagtataka siya kung bakit hindi niya ito sinabi sa kanya. Kaya, ipinaliwanag ni Sakamoto na ayaw niyang mag-alala siya, ngunit ipinaalala niya sa kanya ang tungkol sa ika-6 na tuntunin ng pamilya, na nagbabanggit na hindi sila pinapayagang magtago ng mga lihim sa isa't isa, na nagsasabi sa kanya na harapin ang kanyang mga problema nang walang itinatago sa kanya. Ang bawat tao ay nag-e-enjoy sa park, ngunit nagtataka si Shino kung paano nila maaalis ang bounty. Kaya, binanggit ni Sakamoto na dapat nilang alisin ang kliyente. Ngunit iniisip ni Avira na hindi nila siya mahahanap dahil ang mga pabuya ay pinamamahalaan ng Jaw. Iniisip ni Boyd na maaring matulungan sila ng kanilang amo, ngunit binanggit niya na hindi niya alam kung saan siya hahanapin, at umalis siya kasama si Avira. Nagtataka si Shino kung ano ang susunod nilang gagawin dahil hindi nila alam kung saan hahanapin ang punong tanggapan ng Dodenkai, ngunit binanggit ni Sakamoto na may kilala siyang makakatulong sa kanila. Kinabukasan, nabawi ni Sakamoto ang lahat ng bigat na nawala sa kanya, at nagtataka si Shino kung paano ito nangyari, ngunit hindi nagulat si Louie dahil hindi siya tumitigil sa pagkain. Pumunta sila sa isang video rental store kung saan nakakakita si Shino ng isang pelikula tungkol sa Dodenkai, at tinanong niya si Sakamoto tungkol sa shop. Kaya, inihayag niya na nagbebenta ito ng impormasyon sa anyo ng pelikula. Sabay silang nanonood ng pelikula, at nalaman namin na ang Dodenkai ay isang hitman na organisasyon na may mahigit 50 miyembro. Itinatag ito ng isang assassin na gumawa ng isang gusali sa kanilang punong tanggapan, ngunit siya ay nasawi sa pagtatapos ng pelikula. Sinabihan sila ng tindero na magbayad ng mahigit 700,000 yen para sa pelikula, at ginamit ni Sakamoto ang kanyang credit card upang bayaran ito. Ngunit sinabi ni Shino na ito ay mahal, tinanong siya kung paano siya mayroon pa ring ganoong kalaking pera. Kaya, inihayag ni Sakamoto na may ipon pa siya sa kanyang dating trabaho. Nang papaalis na siya, binalaan siya ng tindero na mag-ingat dahil baka may madamay na malapit sa kanya. Kaya, tinanong siya ni Sakamoto kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit binanggit niya na hindi niya may bubunyag ang lahat dahil hindi pa available ang pelikula. Nakita namin si Yuchi kasama ang iba pang mga miyembro ng order, at tinanong siya ng isang hitman na nagngangalang Higa tungkol kay Sakamoto, ngunit siya ay tulale, at nakita niyang naghihinalo siya. Kaya, sinubukan niyang atakihin siya, ngunit sinabihan siya ni Yuchi na Iris Erba ang kanyang kutsilyo para sa pangunahing ulam.
Binanggit ng isa pang hitman na nagngangalang Shinbo na nagdudulot sila ng gulo, ngunit binalaan siya ng isang assassin na nagngangalang Sureji tungkol sa kanyang pagkain. Kaya, tinawag niya ang chef, at tinusok niya ang kanyang kamay, tinatanong siya kung bakit may mga sibuyas sa kanyang ulam. Isang lalaking nagngangalang Andoryo ang nagpasalamat sa kanilang pagdating, at ibinunyag niya na siya ay mula sa job, na nagsasabing natutuwa siyang makita ang lahat ng miyembro ng order. Ngunit binanggit ni Higa na 4 sa kanila ang hindi dumalo, at sinabi ni Shinbo na 3 sa kanila ay laging wala. Ngunit nagtataka siya kung bakit wala doon ang pinakamatanda nilang miyembro na si Takamura, sa pag-aakalang nakalimutan na niya dahil sa kanyang edad. Ibinunyag ni Andoryo na may pumapas lang sa mga hitman ng jock kaya nagpa siya silang humingi ng tulong sa order para tugisin ang lalaking responsable dito. Nakarating si Sakamoto at ang kanyang mga kaibigan sa punong tanggapan ng Dondaikai, at sa palagay niya ay dapat nilang iwasan ang pakikipag-away, kaya nagpa siya silang pumasok. Nakita namin ang 2 gwardya sa bulwagan, at pinabagsak sila ni Nashino at Sakamoto, ngunit tinanggal nila ang kanilang mga damit na especially iya, na binanggit na nakakasagabal ito. Sinabi ni Shino na ang silid ng boss ay nasa itaas na palapag, at kailangan nilang umakyat mula sa bintana sa ikalawang palapag upang makarating doon. Narinig ng isa pang guard na may kumakatok sa bintana, at binuksan niya ito para tingnan kung sino ang nandoon, ngunit bigla siyang nakuryente. Iginapos siya ni Sakamoto at ng kanyang mga kaibigan, at pumunta sila sa silid ng amo, ngunit napagtanto nilang nasawi na ang lahat. Binanggit ni Yuchi na pinaslang niya ang lahat ng opisyal ng Dondaikai, at nagbanta siyang tatapusin si Sakamoto. Bigla siyang sumulpat sa likod ni Shino at tinusok ang leeg niya. Nataranta si Loyi, ngunit tinatawanan sila ni Yuchi nang mapagtanto nilang kalokohan lang iyon. Kaya, pinahirapan nila siya habang inihayag niya na ang lahat ay nasawi na nang makarating siya doon. Binanggit niya na 100 hitmen ang pinaslang sa nakalipas na ilang buwan, at ang pumaslang ay laging nag-iiwan ng X sa pinangyarihan, kaya nagpa siya ang order na tawagan siyang X. Tinanong ni Louis si Yuchi tungkol sa order, kaya ipinahayag niya na sila ay isang espesyal na unit ng gawain, at tanging ang pinakamahusay na hitmen ang maaaring sumali sa kanila. Direkta silang nag-uulat sa job, at tinatanggal nila ang mga mapanganib na hitman upang mapanatili ang kaayusan sa mundo. Binanggit niya na dati ay isa sa kanila si Sakamoto, at sinabihan niya siyang mag-ingat kay X na sinasabing nagsimula ang mga pagpaslang noong naipost ang kanyang bounty. Kinabukasan, bumalik si Sakamoto sa kanyang tindahan, at nakita nila ang isang hitman na naghahanap sa kanya. Kaya, sinabi ni Louie kay Hana na pindutin ang isang button, na nagpatambo sa lalaki. Binanggit ni Aya na masama sa negosyo ang hitmen, ngunit sa tingin niya ay okay lang dahil bumibili sila ng band-aids sa kanilang tindahan. Ibinigay ni Hana sa mga hitmen ang mga band-aids, at binanggit nila na ang kanyang ama ay kamangha-mangha, ngunit naalala ni Sakamoto na sinabi sa kanya ni Yuchi na kailangan niyang mag-ingat dahil hindi na siya kasing husay ng dati. Kaya, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na kailangan nilang magpakatatag. Nakasakay si Sakamoto kasama si Hana, at napapansin ng lahat na napakabilis niya habang binabasa ni Shino ang isip ng mga customer at binibigyan sila ng mga bagay na hinahanap nila. Nagpa siya si Louie na magsanay sa pamamagitan ng pag-inom ng alak, at pumasok ang isang lalaki sa tindahan, ngunit agad niyang inatake siya, at nagtataka siya kung paano niya nalaman na siya ay isang hitman. Nakita namin ang isang hitman na nagngangalang Hisuki habang pinapakain niya ang kanyang ibong si Piso, ngunit nalaman namin na ang pagkain nito ay nagkakahalaga ng 10,000 yen, at halos wala siyang sapat na pera para pakainin ang kanyang sarili. Kaya, hindi siya kumakain ng maayos, ngunit sa palagay niya ay malulutas niya ang kanyang problema sa pamamagitan ng pagkolekta ng bounty kay Sakamoto. Nakikita namin sina Shino at Louie na naglilinis sa tindahan, habang binabanggit nila na nasira ito dahil hindi mabilang na hitmen ang sumusubok na tapusin si Sakamoto. Sinabi niya na kailangan nilang gumawa ng malalaking pag-aayos, ngunit binanggit ni Shino na kailangan nila ng pera para doon, at ipinakita niya sa kanila ang isang ad tungkol sa isang paintball tournament, na may premyo na 1,000,000 yen. Ngunit biglang sumama sa kanila si Hisuki, at binanggit niya na hinahanap niya si Taro Sakamoto, na sinasabi sa kanila na ibigay siya. Napagtanto nila na siya ay isang hitman, ngunit hindi niya nakikilala si Sakamoto, kaya sinabi nila sa kanya na hindi nila kilala ang taong hinahanap niya. Binanggit niya na ang tindahan ay tinatawag na Sakamoto, ngunit ipinaliwanag nila na mayroong hindi mabilang na mga tindahan na may ganoong pangalan.
Nabasa ni Shino ang kanyang isip, at napagtanto niya na malungkot si Hizuki dahil hindi siya makakain ng sushi. Kaya, napagtanto ni Shino na siya ay isang tulale. Binanggit niya na may nagsabi sa kanya na mahahanap niya si Taro Sakamoto sa tindahan, ngunit sinabi sa kanya ni Shino na ito ay isang karaniwang pangalan, kaya mayroong milyon-milyong Taro Sakamoto sa Japan. Iniisip ni Hizuki na hindi na niya ito mahahanap, kaya nagsimula siyang umiyak habang binabanggit niya na wala siyang sapat na pera para kumain ng almusal. Narinig nila ang pagungal ng kanyang tiyan, at umalis siya sa tindahan, ngunit napagtanto nilang nakatitig siya sa kanila, kaya nagpa siya silang bigyan siya ng ilang mga pork bun. Pinasalamatan niya sila para sa pagkain, ngunit sinabi ni Shino na siya ang pinakawalang isip na hitman na nakilala niya. Nang gabing iyon, nakita namin na inaayos ni Hizuki ang kanyang tent, na ibinigay sa kanya ng kanyang lola, ngunit sinabi niya na ito ay nasa kakilakilabot na kondisyon. Naalala niya na sinabihan siya ng kanyang amo na huminto na dahil wala siyang sapat na kakayahan para maging hitman, at determinado siyang patunayan na mali siya. Ngunit biglang umihip ang hangin, dahilan para gumuho ang kanyang tolda. Nakikita niya ang ad tungkol sa paintball tournament, at sa tingin niya ay makakabili siya ng bahay na may 1 milyong yen na premyong cash, kaya nagpa siya siyang lumaho. Kinabukasan, nakita namin ang lahat na naghahanda para sa paligsahan habang tinatanggap ni Shino at Sakamoto ang kanilang mga earpiece na magagamit nila sa pakikipag-usap, ngunit nagpa siya si Louie na i-cheer na lang sila dahil sa tingin niya ay isang barbaric na laro ito. Ipinaalala niya sa kanya na ginagawa nila ito para sa pera, ngunit sa palagay niya ay okay lang kung hindi siya sumali sa kanila dahil hindi nila kailangan ng tulong niya para manalo sa paligsahan. Nakita nila si Hizuki na nakikipagtalo sa isang babae, na nagsabi sa kanya na hindi siya makakasali ng mag-isa dahil ito ay isang kompetisyon ng koponan. Kaya, nahulog siya sa kawalan ng pag-asa, ngunit nakita niya si Sakamoto at ang kanyang mga kaibigan, at nakiusap siya sa kanila na tulungan siya. Kaya, atubili silang pinapayagan siyang sumali sa kanilang koponan. Inaanyayahan ng host ang lahat sa kaganapan, na sinasabi sa mga manlalaro na sila ay aalisin kung sila ay matamaan, at sinabi niya sa kanila na mag-enjoy sa laro, na sinasabing lahat ay maglilinis ng kalyeng ito pagkatapos ng kaganapan. Pumwesto ang mga manlalaro, ngunit nagtataka si Hizuki kung ano ang dapat niyang gawin, kaya sinabihan lang siya ni Shino na atakihin ang kanilang mga kaaway. Nakikita namin ang isang team na nanonood sa kanila, na iniisip na lahat sila ay mahihinip, ngunit sa pagsisimula ng laro, naatik silang lahat ni Hizuki sa isang iglap. Humanga si Shino sa kanyang kakayahan, at hindi makapaniwala ang mga lalaki sa nangyari. Inaatake sila ng isa pang koponan mula sa likuran, kaya pinaputukan sila ni Shino, at nakita namin ang mga manlalaro sa likod ni Sakamoto, ngunit dinasormahan niya sila at inatake sila. Iniisip ng host na mananalo ang kanilang koponan sa laro, at masaya si Hizuki na magkaroon ng mga kaibigan na nagbabantay sa kanyang likuran, ngunit hindi makapaniwala si Shino na pinagkakatiwalaan na niya sila. Sinabi niya na sila ay hindi kapani-paniwalang sanay, at nag-aalok siya na magsilbi bilang kanilang pangaakit na sinasabi sa kanila na ay cover siya, ngunit nakita naming umiinom si Louie, at tinawag niya si Sakamoto sa kanyang buong pangalan. Kaya, sinuri ni Hizuki ang larawan ng kanyang target. Sa palagay niya ay hindi ito kamukha ni Sakamoto, ngunit binanggit ni Louie na nagbago ang kanyang hitsura dahil tumaba siya, sinasabing ang kanyang salamin at buhok ay pareho pa rin. Pinutol siya ni Shino, at binanggit niya na ang larawan ay hindi si Sakamoto, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Hizuki, at itinutok niya ang kanyang baril kay Sakamoto. Binanggit niya na makukuha niya ang premyo sa bounty, ngunit ang iba pang mga manlalaro ay nagsimulang umatake sa kanila, kaya tumakbo sila para sa pagtatakip. Inatake sila ni Shino at Sakamoto, ngunit tinawag ni Hizuki ang kanyang ibon, na nagbigay sa kanya ng kanyang baril, at tinutukan niya si Sakamoto. Napagtanto ni Shino na may hawak siyang totoong baril, at hinayla niya ang gatilyo, ngunit pinalihis ito ni Sakamoto gamit ang kanyang kamay. Napagtanto ni Hizuki na hindi magiging madali ang pagpaslang sa kanya, kaya nagpa siya siyang humanap ng magandang lugar, at naghanda si Shino na habulin siya, ngunit sinabi sa kanya ni Sakamoto na kailangan pa rin nilang talunin ang iba pang mga manlalaro. Napagtanto ni Hizuki na nasa ilalim ng kanyang sakop ang kanyang target, at nagsimula siyang umiyak dahil akala niya ay kaibigan niya sina Shino at Sakamoto, ngunit determinado siyang tapusin ang kanyang misyon upang magawa niya ang kanyang marka bilang hitman.
Ang laro ay umabot sa kasukdulan nito habang ang mga manlalaro ay nagpapatuloy sa pag-atake sa isa't isa, ngunit hindi mahanap ni Shino si Hizuki, kaya nagpa siya siyang tumingin sa paligid. Ngunit sinabi sa kanya ni Sakamoto na kailangan niyang mag-ingat kapag nakikipaglaban sa isang sniper, sinabing kailangan nilang hanapin si Hizuki nang hindi ibinibigay ang kanilang posisyon. Kaya, maingat siyang tumingin sa paligid, ngunit nagpaputok si Hizuki ng salamin, at halos tamaan siya ng bala. Kaya, nagtataka si Shino kung paano niya nahanap ang mga ito. Nakikita namin ang ibon na lumilipad habang sinasabi nito kay Hizuki na umiwas si Sakamoto sa kanyang bala, at ginagamit niya ang kanyang earpiece para kausapin si Shino, na binanggit na muntik niyang matamaan si Sakamoto ng isang random na ricochet. Pero alam niyang hindi basta-basta iyon dahil may kahanga-hanga na spin rate ang bala ni Hizuki, kaya alam niyang idinisenyo ito para tumalbog. Inihayag ni Hizuki na gumagamit siya ng triple rebound rounds, kaya imposibleng masubaybayan ang kanilang trajectory. Pinaalalahanan siya ni Shino na magkaibigan sila, ngunit ipinaliwanag niya na kailangan niyang gawin ang kanyang trabaho bilang hitman, at nagpaputok siya. Kaya, nagsimulang tumakas sina Shino at Sakamoto. Umiiwas sila sa mga bala, ngunit umabot sila sa isang dead end, kaya't bumalik sila at humanap ng lugar na mapagtataguan. Naalala ni Hizuki na noong siya ay bata pa, hindi niya kailanman nasusukat ang kanyang mga kapantay dahil hindi siya magaling sa anumang bagay, ngunit natuklasan niya ang kanyang talento sa pagbaril, at nagsimula siyang magtrabaho bilang hitman, na sinasabi sa kanyang mga nakatataas na siya ay isang mahusay na sniper. Ngunit ang isa sa kanila ay minaliit siya, na nagsasabi sa kanya na ang kanilang kumpanya ay hindi nangangailangan ng isang sniper. Nakikita namin siya sa gitna ng isang away, ngunit wala siyang magawa, at napagtanto ng kanyang mga kasama na hindi niya kayang humawak ng kutsilyo, kaya pinagagawa siya ng mga papeles. Ngunit nagpupumilit siyang kumpletuhin ang mga ito, at sinabihan siya ng kanyang superior na huminto dahil wala siyang kakayahan para maging hitman. Siya ay natanggal sa trabaho, at nagsimula siyang mamuhay ng isang miserableng buhay, ngunit nakita niya ang bounty sa ulo ni Sakamoto, kaya naging determinado siyang tapusin siya at patunayan ang kanyang sarili sa lahat. Bumabalik tayo sa kasalukuyan habang nag-iisip si Hizuki ng malakas, sinasabing kailangan niyang patunayan na siya ay isang kahanga-hangang sniper, ngunit ipinaalala sa kanya ni Shino na naka-on pa rin ang kanyang earpiece, kaya napagtanto niyang narinig ni Shino ang lahat. Sinabi niya sa kanya na ihinto ang pag-aalala sa kung ano ang iniisip ng ibang tao dahil hindi niya kailangang patunayan ang kanyang sarili sa sinuman, at sumigaw siya sa mikropono. Kaya, nagulat si Hizuki, at nalaman namin na kapag nagulat ang mga tao, nababasa ni Shino ang kanilang mga iniisip mula sa malayo, at nakita niya si Hizuki sa isang bubong. Tinanggal ni Hizuki ang kanyang earpiece, ngunit napagtanto niyang nakatingin sa kanya si Sakamoto. Inihagis ni Sakamoto ang isang maliit na bato ng napakalakas, at nasira nito ang kanyang rifle at natumba siya. Hindi siya makapaniwala kung gaano kalakas si Sakamoto, at napagtanto niya na hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon. Pagkatapos nito, inanunsyo ng host na ang koponan ni Sakamoto ang nanalo sa laro, at si Hizuki ay nagsimulang umiyak, sa pag-aakalang siya ay isang kaila-hilakbot na sniper. Sinabihan siya ni Shino na magpakatatag, ngunit sa palagay niya ay hindi siya maiintindihan ng mga ito dahil hindi nila alam kung ano ang pakiramdam ng pagiging mahina. Ngunit binanggit ni Sakamoto na siya ang pinakamahusay na sniper na nakita niya, at naantig si Hizuki sa kanyang mga salita. Ibinigay sa kanya ni Shino ang kanyang bahagi ng pera, ngunit napagtanto niya na 50 yen lamang ito, kaya ipinaalala sa kanya ni Shino na sinira niya ang bayan gamit ang kanyang mga bala, kaya kailangan nilang magbayad para sa pag-aayos. Bumalik si Sakamoto sa tindahan, at naisip ni Aya na nakakapanghinayang na kahit nanalo siya sa paligsahan, kailangan nilang gastusin ang lahat ng pera para ayusin ang bayan. Pero sinabi niya na ayos lang dahil nakabalik naman siya ng ligtas. Nagtataka si Shino kung paano siya niyaya ni Sakamoto, at sinimulan niyang basahin ang kanyang mga iniisip, ngunit pinaslang siya ni Sakamoto sa kanyang isipan muli, na nagpapaalala sa kanya na huwag gamitin ang kanyang mga kakayahan sa kanila. Nakita namin si Sakamoto kasama ang kanyang pamilya habang pinapanood niya si Hana sa kanyang silid-aralan, at natutuwa si Aya na binabantayan ni Shino at Louie ang tindahan ngayon. Sa tingin niya ay ayos na sila, ngunit nakikita namin silang nagtatalo sa shop dahil suot ni Louie ang apron ni Shino. Binanggit niya na siya ang mamamahala habang si Sakamoto ay wala, ngunit sa palagay niya ay kumikilos ito na parang bata.
Ipinaalala ni Shino sa kanya na nababasa niya ang kanyang isip ngunit sinabi niya sa kanya na itigil ang paggawa nito nang walang pahintulot niya. Sumama sa kanila si Hizuki, at humingi siya ng libreng pork buns, ngunit nakita niyang nagtatalo ang mga ito habang binanggit ni Louie na hindi niya gustong makasama si Shino dahil patuloy niyang binabasa ang kanyang iniisip. Nagalit siya nang marinig ito, at lumayo siya habang iniisip ni Hizuki kung makakain niya ang mga pork buns sa lupa, ngunit sinabihan lang siya nito na umalis. Iniisip niya si Shino habang napansin niya na hindi pa niya ito nakitang ganoon, ngunit biglang pumasok sa shop ang isang grupo ng mga lalaki, at iniisip nila na siya si Shino dahil suot niya ang name tag nito. Kaya, kinuha nila siya. Binanggit ng kanilang pinuno, si Tanoka, na nawala si Shino sa lab 10 taon na ang nakalilipas, at sa tingin nila ay pinakulayan niya ang kanyang buhok upang maitago niya ang kanyang sarili bilang isang babae. Ang driver, na nagngangalang Sabo, ay nag-iisip na sila ay may maling tao, ngunit si Tanoka ay nagalit dahil siya ay kumbinsido na nakuha nila ang kanilang target. Inihayag niya na ang lab ay nagsagawa ng mga eksperimento upang lumikha ng mga psychic, at si Shino ang tanging paksa na kanilang pinaghirapan, kaya siya ay may kakayahang magbasa ng mga isip. Nakita siya ni Tanoka na kay takot-takot, iniisip na walang nagkakagusto sa kanya dahil sa kanyang mga kapangyarihan, at tinawag niya siyang isang miserableng talunan. Ngunit bigla siyang inatake ni Louie, sinabihan siyang huwag kutsain si Shino dahil mas magaling siyang tao kaysa sa kanya. Ipinahayag niya na hindi siya si Shino, at hindi makapaniwala si Tanoka, ngunit sinabi sa kanya ni Sabo na kailangan niyang matutong makinig sa mga tao. Samantala, bumalik si Shino sa tindahan, ngunit napagtanto niyang wala si Louie, at dumating si Sakamoto kasama ang kanyang pamilya. Tinanong niya si Shino kung ano ang nangyayari, kaya ipinaliwanag niya ang sitwasyon, at isiniwalat ni Sakamoto na alam niya kung saan siya hahanapin dahil naglagay siya ng tracker sa kanyang name tag. Bumalik tayo kay Tanoka habang binanggit niya na tatapusin sila ng lab dahil maling tao ang nakuha nila. Sa palagay niya ay maaari na lamang silang magpanggap na si Louie ay si Shino, ngunit sinabi sa kanya ni Sabo na hindi gagana ang kanyang plano, at sa tingin ni Louie ay karapat-dapat siyang dukotin dahil sa lahat ng sinabi niya kay Shino. Ngunit bigla siyang dumating kasama si Sakamoto, na nagsabi sa mga mandurukot na palayain siya. Napagtanto ni Tanoka na natagpuan nila ang kanilang target, kaya maaari silang bumalik sa lab nang hindi natatakot para sa kanilang buhay. Ipinadala niya ang kanyang mga tauhan upang pigilan sina Shino at Sakamoto, ngunit hindi sila katugma sa kanila, at sinabihan ni Louie si Tanoka na humingi ng tawad bago lumala ang mga bagay. Ngunit sinabi niya sa kanya na tumahimik, sinasabi sa kanya na magkakaroon sila ng problema kung bumalik sila ng walang dala. Napagtanto nila na nasa itaas nila si Shino, kaya inutusan ni Tanoka si Sabo na pigilan siya, at nagpasya siyang gawin ito, sinabihan si Tanoka na imaneho ang sasakyan para sa kanya. Naghahanda siyang labanan si Shino, dahil binanggit niya na ayaw niya sa pagkakaroon ng walang kakayahan na amo, at bigla siyang naging invisible. Hindi siya nakikita ni Shino, at pinatumba siya ni Sabo, ngunit bumagsak siya sa isa pang sasakyan. Lumapit si Sabo kay Sakamoto, na hinawakan siya sa leeg, kaya napagtanto niya na nakikita siya ni Sakamoto. Pero tinusok niya ang tangke ng gasolina, dahilan para sumabog ang motorbike. Nakatakas ang grupo ni Tanoka, at tinanong niya si Sabo kung nahuli niya si Shino, ngunit ipinaliwanag niya na nakalimutan niya siya. Binanggit ni Sakamoto na huminto ang tracker sa Okabe Museum, at tinanong niya si Shino tungkol sa grupo ni Tanoka, kaya ipinahayag niya na ipinadala sila ng lab, na siyang pasilidad ng pananaliksik kung saan siya lumaki. Binanggit niya na sila ay isang grupo ng mga weirdo, ngunit sinabi niya na hindi sila mapanganib, kaya nagtataka siya kung bakit sila nagpadala ng grupo ni Tanoka. Tumungo sina Sakamoto at Shino sa museo ng Okatebe habang binanggit ni Shino na nakatago ang lab sa basement. Napagtanto nilang madaming tao, at tinatanggap sila ng 2 babae sa museo, na nagtatanong sa kanila kung gusto nila ng souvenir photo. Ipinaliwanag ni Shino na nagmamadali sila, ngunit sinabi ng mga babae sa kanila na tatagal lang ito ng 1 segundo. Kaya, nagpasya silang kumuha ng litrato, at nagustuhan ito ni Shino, kaya nagbabayad siya ng 5,000 yen para makakuha ng kopya. Sinabi niya na ang ulo ng dinosaur ay perpekto para sa pagtatago ng kanilang mga mukha, kaya nagpasya silang isuot ito habang dinadala niya si Sakamoto sa lab. Nakita namin si Tanoka sa lab kung saan dinala niya si Louie sa kanyang amo, si Coach Ima, na sinasabi sa kanya na siya ang taong hinahanap niya.
Ngunit napansin niya na hindi siya kamukha ni Shino, at nagbanta siyang tatapusin si Tanoka kung nagsisinungaling siya. Pinagtaksilan siya ni Sabo, sinabi kay Coach Ima na alam niya kung saan mahahanap ang totoong Shino, kaya kinuha si Tanoka. Sinabi ni Shino kay Sakamoto kung paano ay access ang lihim na daanan, at may lalabas na pinto, ngunit kapag inilagay ni Shino ang Oketabi bilang password, nag-trigger ito ng alarma. Binanggit ng system na mayroong nanghihimasok. Biglang nagsimulang magpaputok sa kanila ang isang oso, kaya inatake ito ni Sakamoto, ngunit nagpakita ang isa pa. Kaya, kumuha ng sibat si Shino na ginagamit niya para atakihin ang ulo ng oso, ngunit nakita ng system na natalo ang mga oso, kaya na-activate nito ang isang dinosaur na umaatake sa kanila gamit ang buntot nito. Iniisip ni Sakamoto na gusto ito ni Hana, at gusto niyang ipakita ito sa kanya, kaya nagpasya siyang huwag itong sirain. Patuloy itong umaatake sa kanila nang mapagtanto ni Shino na may aparato sa bibig nito. Kaya, sinabihan niya si Sakamoto na atakihin ito gamit ang kanyang electric gun. Sinabi niya na ang plano ni Shino ay napakatalino, at sinubukan siya ng dinosaur na atakihin, ngunit pinagbagsak niya ang buntot nito sa lupa at inilunsad ang aparato, na naging sanhi ng paghinto ng dinosaur sa paggalaw. Ngunit muli itong ina-activate ng system, at nagsisimula itong umatake ng walang humpay. Sinubukan ni Sakamoto na kumuha ng isa pang shot, ngunit sinisira nito ang kanyang pistol, kaya nagalit siya at nagpasya na tapusin ito. Sinusugod siya nito, ngunit binasag niya ang aparato sa bibig nito at sinira ang katawan nito sa isang mapangwasak na atake. Nakikita namin ang mga siyentipiko sa lab habang naririnig nila ang kaguluhan, ngunit sinabihan sila ng isang gwardya na bumalik sa trabaho. Ipinaliwanag ng isa sa kanila, na pinangalan ng Ichiko, na kailangan nilang magpahinga dahil 3 araw silang hindi natutulog, ngunit sinabihan sila ng gwardya na tapusin ang kanilang pananaliksik kung gusto nilang palayain, at sinipa niya si Ichiko, na bumagsak sa lupa. Ngunit binanggit niya na hindi kailanman magtatagumpay ang pananaliksik, kaya pinagbantaan siya ng gwardya na tatapusin siya, pero bigla siyang inatake ni Shino. Nakilala siya ng mga siyentipiko, at tinanong niya sila tungkol sa direktor. Ibinunyag ni Ichiko na siya ay nakakulong sa pinakamababang palapag na sinasabing ang lab ay kinuha ng isang grupo ng mga hitman. Inihayag ni Ichiko na 1 taon na ang nakalipas, dumating si Coach Ima kasama ang kanyang grupo, at sinabi nila sa mga siyentipiko na mag-imbento ng mga bagong armas para sa kanila. Idinagdag ni Ichiko na siya ang kanilang boss, ngunit may iba pang mga pinuno na hindi nagsusuot ng mga suit. Sinabi niya kay Shino at Sakamoto na kailangan nilang umalis, ngunit nakita nila ang pinuno ng palapag na papalapit, kaya tinulungan sila ng mga siyentipiko na magtago sa locker. Tumungo tayo kay Tanoka, na nakiusap sa mga gwardya na palabasin siya, ngunit sinipa siya ni Luyi, at sinubukan niyang lumabas ng selda. Ngunit ang direktor, si Okawa, ay nagsabi sa kanya na hindi niya masisira ang mga bar gamit ang isang bato, at ibinunyag niya na siya ay may plano. Nakikita namin ang pinuno ng palapag, na nagngangalang Her-Aigo, na nagtanong sa mga siyentipiko kung ano ang kanilang itinatago, at sinabi ni Ichiko na wala, ngunit tinusok niya ang kanyang kamay dahil alam niyang may tinatago sila. Nagalit si Shino, kaya lumabas siya sa pagtatago. Napagtanto ni Her-Aigo na naroon siya upang ihinto ang kanilang pananaliksik, at nais niyang ipakita sa kanya ang kagandahan ng kanyang trabaho. Kaya, naglabas siya ng syringe at tinusok siya mula sa likod. Binanggit niya na oras na para sa isang eksperimento at nag-activate siya ng switch na nagpabago sa pattern ng pagsasalita ni Shino. Inihayag niya na naglagay siya ng karayom sa ulo ni Shino na nakakagulo sa mga signals sa kanyang utak, at nagsimula siyang umatake. Ngunit nagpupumilit siyang tamaan si Her-Aigo, at sumama si Sakamoto sa laban, pinatumba siya sa isang suntok. Ibinunyag niya na siya ay natigil sa locker, at natutuwa siya na sa wakas ay nakatakas siya, na sinasabi kay Shino na tutulungan niya siyang linisin ang kanyang tahanan noong bata pa siya.